I missed you. Na-miss daw po kayo ni Pastor. Uh, I believe God and I trust you. Amen? 우리의 만남은 진짜 하나님이 절대적인 계획 가운데 만난 거예요. Yung meeting po natin ay nasa loob po ng plano po ng Diyos. Nasa loob po ng kanyang kalooban. 지금 세계 인구가 82 빌리언이에요. 82억. 82 빌리언. world population. The world population daw po ay halos 82 billion. 그리고 필리핀이 1.18 빌리언이야. At yung population po ng bansa po natin ay umaabot po ng 1.18 billion. 아마 앱사가 한 3, 4만 명 되나요? Maybe sa 30,000 hanggang 40,000? siguro 앱사? ang populasyon daw po ng EBSA, sa tingin po ninyo, ilan po ang populasyon na umaabot? Is it almost 30 to 40,000 po? 22? 22,000, almost 22,000, 자. 76 pastor. 22,007. 오케이. So, as of October 2024 po, like Deaconess Maria said, it's almost 22,700 above. 자, 생각해 보세요. 앱사 지역에 22,000명 가운데 여러분들이 복음을 가진 사람들. So, just think about this po. Among this 22,000 na populasyon po dito sa EBSA at sa Pulong Kaputod po, isa po kayo sa mga tumanggap ng gospel, ng kaligtasan po. Amen. 이거 여러분, 우리 수준이나 우리 실력으로 만약에 복음을 이렇게 깨닫고 받을 수 있으면 누구나 할 수 있어. 똑똑한 사람이면 더 잘 할 수 있어. 그런데 이게 실력이나 수준으로 받을 수 있는 게 복음이 아니에요. So sabihin na lang po natin yung mga tao pong may kaalaman o mas matatalino po, makakatanggap po or may intindihan po yung gospel po nito. But this is not something na mapufulfill po through strength or knowledge po ng tao. 많은 나라 중에 제가 필리핀에 와서 이 1억 명이 넘는 이 인구 중에 우리 베스 집사님 만나서 BING 할 때. So, among 1.18 billion po na populasyon po natin dito po sa bansa po, ang isa sa nakilala ko ay si Deaconess Beth. 하나님이 82억의 인구 중에 포커스를 여러분한테 맞추고 저를 보내시고 우리 신라를 보내신 거예요. And among this 82 billion po na populasyon po sa mundo, ang focus po ng Diyos ay nasa inyo. That's why He sent our missionary and Pastora Sheila sa inyo po. 그리고 하나님이 제게 알드린을 사랑할 수 있는 마음 주시고 우리 아라한테 우리 유아 세례까지 줄 수 있고 그래서 이 동네 우리 누구야 파브 그래서 그 가족들을 다 사랑할 수 있는 마음을 주셔서 얼마나 감사한지 몰라요. Kaya po, sobra-sobra po tayo nagpapasalamat po sa Panginoon dahil binigyan niya po ang ating pong missionary ng pagmamahal po. So, like for example, sa apo po ni Deaconess Luz, kay Aldrin, of course, to the point na kay Ara din, siya ay na-infant baptism po sa church natin, and of course, sa mga anak po ni Sister Camille. 할렐루야. Amen. 자, 우리 전도사님이 시편 107편 17절부터 20절까지 한번 읽어주시기 바래요. Let me read po, Awit chapter 107, verse 17 hanggang 20 po. 예, 읽어주세요. Sandali lang po. Awit 107, basahin ko na lang po para sa bawat isa. Nakasaad po rito, may nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway. Ang dinanas nila ay mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan. Ano pat sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay, sila ay tumawag kay Yahweh, tinulungan sila at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang na kanyang pahatid, sila ay gumaling at naligtas sila. Sa kapahamakang sana ay darating. Amen. 아멘. 자, 오늘 제목은 워드 힐링이에요. Ang topic po natin today ay word healing. 말씀이 저와 여러분을 치유하신다는 거예요.
So, ibig sabihin po nito, ang Diyos ang nagpapagaling po sa atin. 지금 세상이 82억 인구가 다 어디? 흑암과 혼돈과 공허 가운데 있어요. Ang 82 billion population po ay nasaan po sila? Nasa loob po sila ng Genesis 1:2. 흑암, 혼돈, 공허. Sila po ay nasa chaos, darkness, emptiness. EM. emptiness. P. Y. 와야? Yeah, that's right. 주변 여기 앱사도 돌아보세요. 다 부족해. So you have to look around po dito po sa EBSA. Lahat po ay nasa loob nito. 사람들 입에서 나는 충분해 이렇게 얘기한 사람들 별로 없어요. Wala pong, kapag pinakinggan niyo po yung mga tao sa paligid ninyo, wala halos nagsasabi na, okay na tong pamumuhay ko. 항상 꿀랑꿀랑. Lagi pong kulang. 돈 있는 사람도 꿀랑이야. Kahit yung mga taong may pera, meron pa rin po silang kakulangan. 그렇게 많이 가지고 있어도 딴 사람 거 다 자꾸 차지하려고 그래요. Kahit to the point na meron na silang lahat ng bagay, pero they still want to steal things from others. 그게 나 중심의 삶이에요. ako. So they are living their lives po na centered sa kanilang sarili. 옆에 사람들 안 봐줘. They don't care about others. 부자나 정부나 이게 진짜 마음을 중심을 가지고 도와주는 게 아니에요. So wala po silang heart to help others po. 전부 돈이나 이런 머티리얼 이런 쪽 또 힘 있는 사람한테 다 그런 사람이 되려고 노력해요. So, para maging isang tao po na matagumpay o nasa kanila yung lahat ng bagay, so they're trying to live their life po this way. 그리고 창세기 11장에 보면 바벨탑을 쌓듯이 계속 하나님 없는 성공을 바라고 지금 사람들이 열심히 달려가고 있어요. So from Genesis 11 po, yung mga tao po, sila po ay nagsusumika po na maabot po yung tagumpay na wala po ang Diyos. 근데 이게 문제는 지금도 nowadays 지금도 똑같이 일들이 일어나고 있다는 거예요. And this problem po is happening even now. 창세기 1장 2절 세상이 창조되기 전부터 있던 다크니스, 케이오스, 엠티네스는 사단의 속성이에요. 속성, 캐릭터. So from Genesis chapter 1 verse 2, yung chaos, darkness, emptiness po, it's all Satan's characteristic. 그래서 이 사단이 뭐냐? 네가 최고야, 네가 하나님 될 수 있어 하면서 뭐 하냐면 자기 오직 나 중심으로 살아가게 만들어요. 그걸 뭐예요? 완전히 뭐예요? 그 함정 속에 거의 빠져가지고 다른 걸 못 보게 만들어요. So who is Satan po? Si Satanas po, he's trying to tell people po na, you are the best, you are the greatest. You can do this without God po. You have to live your life na centered lang sa sarili mo. So he's making this trap para ang tao ay nandoon sa loob ng trap po na yun. 거기서 빠져나오지 못하게 함정을 파놓고 그다음 뭐예요? 아예 프레임을 쳐가지고 틀을 만들어서 꼼짝 못하게 만들어요. So para hindi makawala yung tao sa trap po na yun, si Satan ay gumagawa po ng frame. 돈이 최고야. Sasabihin niya, money is the best. 권세가 최고야 하면서 틀을 딱 짜가지고 못 빠져나가게 만들어요. So, tawag po nito, yung success is the best. So, gagawa siya ng frame para hindi tayo makaalis doon. 너 성공해야 돼. Why do you have to be successful? 오직 성공. Only success lang. 왜? Bakit? 나하고 내 가정만 생각하는 거예요. Kasi, 내 가정. 가정? 내 패밀리. Kasi ang iisipin ko lang yung sarili ko at yung family ko. 이게 성공이라는 올무를 사단이 딱 쳐놓고 꽉 붙잡고 있는 거예요. So, through this success, gumagawa ng snare. Ginagawa yung snare ni Satan. 그러니까 함정을 파놓고 아예 프레임을 쳐놓고 그 다음에 올무를 곳곳에 이렇게 놔놓고 이렇게 사람들을 잡고 있는 거예요. So, si Satanas, gumagawa siya ng trap, frame, and snare para ang tao ay hindi po makawala. 이게 창세기에 나타난 인간의 문제인데
지금도 여러분 잘 보세요. 똑같지. So this is the problem that appear in Genesis 3 po. Pero kung titingnan po ninyo, this problem ay nag-a-appear pa rin po even now. 예수님 다시 오실 때까지 똑같아요. 이거는. Hanggang sa pagbabalik po ni Kristo, yung problem po na to ay mangyayari pa din. 그리고 이 가와 13, 16, 19 이 19장에 이렇게 보면 뭐가 나오냐면 사단의 다크니스, 케이오스, 엠티네스 문화가 나와요. 컬처. So from Acts 13, 16, 19 po, ano po yung makikita natin dito? Inside of this chaos, darkness, and emptiness, makikita po natin yung culture. 이 문제에서 고통당하고 있으니까 빠져나오려고 어딜 가요? 귀신 들린 사람들한테 찾아가서 점을 쳐요. So to be able to escape, para makawala po sa mga problemang ito, sino po yung pinupuntahan po ng tao? Pumupunta po sila sa mga 포춘 테일러. sa mga fortune teller. 그리고 만화남발, 무당, 샤먼한테 찾아가가지고 또 거기 가가지고 답을 얻으려고 그래요. So, yung mga taong ito, pumupunta po sila sa fortune teller, shamanist, para makawala sa mga problemang ito. At pumupunta po sila doon to receive answer. 왜냐하면 이거 채우려고. 이거 꿀랑 이거 채우려고. 자기 답을 얻으려고 이렇게 찾아다니는 거예요. Para magkaroon po sila ng kasagutan at makawala po sa estadong ito. 그리고 우상 세우고. Gumagawa sila ng mga idols. 여러분은 이제 이해하시는 분이니까 그렇죠? 강대국들 있잖아요. 옛날 이집트, 바벨론, 로마 다 그 사람들이 뭐 했냐면 거대한 신전 만들어 놓고 거대한 우상 이거 만들어 가지고 그걸 숭배하게 했어요. So, kaya ko po ito sasabihin po sa inyo kasi alam ko pong naiintindihan nyo na. Pero yung mga Egypt, Babylon po, kahit yung mga Roma, gumagawa po sila ng naglalakihang mga ribulto at doon po sila sumasamba. 원래 아담을 만들고 인간을 만드신 이유가 오직 하나님만을 경배하고 하나님께 예배드리는 예배자로 만드셨는데 So, the reason why God created Adam po para makasama po siya is to worship Him alone po, para sambahin lamang po ang Diyos. At tumanggap ang Diyos ng worship sa pamamagitan ni Adan. 우리 하나님이 없어요. 하나님이 없어. 월랑갓. Walang God. 아, 내가 얘기했으니까 그냥 해도 돼? 그래서 우리 오늘 20절 다시 한번 읽어주세요. 20 po. 77절. 17. Basahin po ulit natin sa may 17. 한번 읽어주세요. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway. Ang dinanas nila'y mga kahirapan. 여기 미련한 자라고 나왔는데, 미련한 자는 의식주, 먹는 거, 입는 거, 그리고 사는 거밖에 몰라요. So, kung maybe po, kung babasahin po natin sa 17 po, yung mga, they became fools po. Some of them became fools. 그리고 지혜와 이 얘기해주는 지혜로운 말과 그리고 너 그렇게 하면 안 되는 경고, 그리고 이렇게 해야 돼 하는 훈계를 무시해요. So, binigyan po sila ng mga warnings po na hindi dapat sila ganito mamuhay, pero they ignore it. 그리고 자기만 옳다고 생각해요. Iniisip lang po nila yung kanilang sarili. 그리고 세상적인 눈만 갖고 세상적이에요. 세상적. And they nagpo-focus lang po sila sa mga worldly things. 육신과 욕심을 가지고 유격이라고 그래. 유격적이에요. At sa mga physical na bagay. 피지컬과 그냥 그렇게 해도 되겠다. 그리고 되게 이기적인 사람이에요. 자기밖에 몰라. And they are very selfish person. 그걸 성경에서 foolish people이라고 얘기해요. Sa Bible, tinatawag po itong mga foolish people. 프로벌브 1:7 한번 찾아보세요. Should we read from Proverbs chapter 1 verse 7 po? Basahin ko na lang po sa English. Sabi po rito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. 아멘. Amen. 무슨 뜻이에요? So, ano pong ibig sabihin nito? 어리석은 사람은 1장 7절. 누가 진짜 어리석은 사람이냐면 잠언 1장 7절. 이 지혜와 훈계를 멸시하는 사람이라고.
So, sino daw po ang mga taong may karunungan po? Sila daw po yung mga taong may takot at may pagsunod po sa Diyos. 하나님을 경외하는 게 아니라 하나님 무시하는 사람들이. Pero yung may mga ibang tao po na ini-ignore po ang Diyos. 그래갖고 어떻게 아니 하나님을 무시하고 어떻게 이 세상에서 축복을 받고 살아요? So, if we ignore God po, papaano po tayo mabubuhay dito sa mundo? 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이래요. Sinabi po rito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. 또 9장 10절에는 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이래요. Sinabi rin po sa Proverbs 9:10, ganun din po, ang simula po ng karunungan ay pagkatakot po kay Yahweh. 그러니까 지혜와 지식의 축복을 누리려면 뭐 해야 돼요? 여호와 하나님 경외만 하면 되는 거예요. 경외. Fear? Fear. So, to enjoy this wisdom and knowledge po, kailangan we have to fear the Lord po. Kailangan po nating katakutan ang Diyos. 아멘. Amen. 미련한 사람들은 이 풀리시면은 하나님을 이그놀드해요. But these foolish people po, they ignore God. 그리고 하나님의 말씀을 이그놀해요. And they ignore the word of God. 이게 더라고 해야 되나? I know it's. 자, 그래서 이 사람들이 특징이 뭐냐면 늘 근심하고 늘 고통 속에 살아가요. Kaya po yung specialty or characteristic po ng mga taong to, lagi po silang naghihirap. 그게 뭐예요? Oh, what is that po? 6가지. 마귀 자녀로 살아요. So they live bilang Child of isang anak devil. ng Diablo. 그 다음에 항상 영적인 문제에 빠져 있어요. 스피리추얼. And they always fall into spiritual problem po. 그게 뭐냐면 아이돌 월십하는. Ibig sabihin po nito, sila po ay nahuhulog sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. 그 다음에 정신 문제, 멘탈 문제 항상 빠져 있어요. And they always fall into mental problems. 맨날 걱정하고 근심하는 거 이건 멘탈 프로블럼이에요. So, yung lagi pong pag-aalala, it's mental problem. 그러니까 성경에는 하나님이 우리를 사랑하니까 믿는 자들에게는 성경에 365번 염려하지 말고 걱정하지 말라고 나와요. So dahil alam po ng Diyos na tayo pong kanyang mananampalataya, lagi pong nag-aalala, so nirecord niya po sa Bible sa loob ng 365 days, lagi po tayong may worries, kaya sabi niya po sa Bible na huwag kang mag-alala. 365일 우리 근심 걱정하잖아. Kasi for 365 days po, we always have this worry. 그러니까 하나님은 걱정하지 마. 내가 너와 함께 하고 있어. 그러니까 걱정하지 마. 염려하지 마. Kaya sabi po ng Diyos, oh, do not worry. I am always with you. You don't have to worry. 아멘. Amen. 그래서 멘탈 그다음에 우리 눈에 보이는 거 이 피지컬 프로블럼. And the problems that we can see po is this physical problem. 그다음에 죽은 다음에는 지옥 가요. 헬 프로블럼. At pagkatapos ng mamatay, mapupunta sa impyerno. 그다음에 세컨드, 서드, 제너레이션 투 제너레이션. 후대의 문제가 이 모든 문제가 그대로 다 들어가는 거예요. 그걸 운명이라고 그래. At ito po ay mararanasan po ng kanilang susunod na salinahi. 아멘. Amen. 피곤하면은 줘라. 자, 그래서 근데 우리가 그래서 제일 먼저 알아야 되는 게 우리가 치유하니까 아픈 사람들 갑자기 안전뱅이가 빨떡 일어나고 그럴 수 있어요. 성경에 기록된 대로. 그 다음에 뭐 귀신 들렸던 사람이 귀신이 떠나가고 그럴 수 있어요. 근데 제일 중요한 건 뭐야? 펀더멘탈 프로블럼이에요. So, ang una po dapat nating malaman ay yung kagalingan po. So, alam po natin yung kagalingan na yung isang crippled man po ay napagaling po, muling nakalakad, o kaya naman po nakakapagpalaya sa Jesucristo po ng mga evil spirits. So, that's also healing po. Pero ang pinakauna dapat nating malaman is fundamental healing, which is salvation. 안전뱅이가 일어나질 않았어. 귀신이 떠나가질 않았어. 그러면 하나님이 돌아가신 거예요? 안 살아계신 거예요? So like for example, if yung crippled man po, hindi po nagkaroon ng kagalingan, o kaya naman po hindi napalayas yung masamang espiritu, ibig sabihin po ba nun ang Diyos ay hindi buhay? 여기 아까 말씀 풀리시 피플은요, 자기가 그 잘못한 이렇게 나와요. 잠깐만. 저희의 범과와 죄악의 연고니까 자기들이 한 실수와 죄악 때문에 어떻게 해요?
고통 속에 고난을 당한다는 거예요. So, just like here po sa mga foolish people po, bakit daw po sila mga tinawag po ng mga foolish people? Dahil po sa mga, ano nga po ito, their wrong ways po. 자기가 잘못하고 하나님 Po yung pinaka nakakatakot po na problema is unbelief. Hindi pananampalataya sa Diyos. 그리고 그 하나님 말씀을 믿지 않는 거를 원죄라고 그래요. So, yung hindi pananampalataya sa Diyos, ang tawag po natin dyan ay original sin. 이게 사단의 종노릇하게 돼 있는 거예요. So, ibig sabihin po nito, they became slave of Satan. 거기서 하나님이 누굴 보내셔요? 그리스도를 보내셔서 예수님이 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 않고는 하나님께 갈 자가 없다 그래요. So, 갈 수가 from 없다. there, whom God has sent po, according po sa John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 불신앙 때문에 하나님과 떠났는데 다시 만날 수 있는 길이 돼 주신 거예요. 길. So, because of unbelief po, ang tao po ay napahiwalay po sa Diyos, pero ang Diyos po muling nagbukas ng daan. 모든 죄의 근원, 하나님 말씀을 안 듣는 거, 오리지널 신. 여기서 어떻게 해요? 이 죄 때문에 지옥을 가는데, 저주받고 지옥을 가는데, 여기서 구원받는 거예요. So, lahat po ng kasalanan ay nagmula po dito sa original sin. But from there po, from curses and disaster po, tayo po ay binigyan ng kalayaan po ng Diyos. 하나님의 자녀였는데, 아담이. 이 불신앙하고 이 죄 때문에 어떻게 돼요? 마귀 자녀가 돼버렸어. So, si Adan po ay anak po ng Diyos. But because of this original sin, he became child of devil. 종노릇의 슬레이브가 돼버려요, 그냥. So, he became slave. 근데 여기서 예수님이 어떻게 해요? 길로 오시고, 또 자유를 주시고, 그 다음에 마귀의 일을 멸해버렸어요. Kaya po ito pong si Yesu Cristo, binuksan niya po ang daan. Siya yung naging daan po at pinalaya niya po tayo sa lahat ng kasalanan at winasak niya po yung kapangyarihan ni Satanas. 하나님의 아들이 이 땅에 오신 것은 마귀의 일들을 멸하러 오신 거예요. So the reason why the Son of God came to this earth po is to destroy the devil's work. 이 일들을 멸하러 오신 거예요. So he came here po to destroy ito pong mga bagay na to. 그러니까 누구를 붙잡고 살아야 돼요, 우리가? So sa atin po, tayo po, sino po dapat yung panghawakan po natin para mamuhay? 자꾸 우리가 이 아이돌 있잖아요. 아이돌을 붙잡고 살면은 좀 될 것 같아요. 순간순간 하나님을 붙잡으면서도 어떻게 해요? 아이돌을 함께 붙잡고 가는 경우가 되게 많아요. So, meron pong mga pagkakataon sa buhay po ng tao, mga Kristiyano po, even though they hold on to God po, but they also holding on to this idol po. 이 문제가 해결이 안 되니까 자꾸 사람들은 뭘 만들어요? 하나님처럼 된 형상을 만들고 하늘이나 땅이나 물 속에 하나님의 형상을 닮은 하나님의 형상을 만들어요. So, because they cannot solve this problem po, kaya po gumagawa po sila ng mga ribulto na parang katulad po ng Diyos sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig, sa himpapawid. 하나님은 형상이 없어요. Ang Diyos po ay wala pong imahe. 홀리 스피릿이에요. Siya ay banal na espiritu. 그리고 하나님이 딱 말했어요. 하늘, 땅, 물 속에 나라고 생각하는 그런 형상을 만들지 말라고 그랬어요. Very clearly na sinabi po ng Diyos, huwag kang gagawa ng mga imahe o ribulto sa himpapawid, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng tubig. 자, 출애굽기 20장 4, 5절 봅시다. Basahin po natin sa Exodo 20장 20. chapter 20 po. Verse 4절 5절 한번 읽어주세요. Let us read po verse 4 hanggang 5 po. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa 3 at 4 na salinlahi. 아멘. 이게 뭐냐면 우상을 하나님은 질투하는 하나님이야. So ano po ito? So this is idol worship po. Ang Diyos po ay mapanibughuing Diyos. 근데 우상을 숭배하는 사람은 뭐냐? 여기 성경에 뭐라 해요?
나를 미워하는 거래요, 하나님이. So, sinabi po dito sa binasa po natin, ang mga taong sumasamba daw po sa mga ribulto o Diyos-Diyosan ay ano nga po ito? They hate God. 그래서 우상숭배를 죄라고 그래요. 우상숭배의 죄를 3대, 4대 계속 어떻게 해요? Third, fourth, generation to generation. Fourth, 맞아? And Fourth. And according din po dito, when we worship idols po, yung mga problems at kasalanan po from idol worship ay mapapasa ng ikatlo at ikaapat na salinlahi 그 다음에 natin. 또 계속해서 third, fourth 나가는 거예요. At magpapatuloy pa po ito sa ating susunod na generation. 또 third, fourth. Susunod pa po. 근데 6절에 보면요. 출애굽기 20장 But 6절. sabi po sa verse 6, ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. 아멘. 누구를 지금 경외하고 누구를 사랑해요, 여러분? 누구의 말씀을 믿고 따르기를 원해요? So, sino po ba yung nais po nating sundin? Sino po ba yung dapat po nating mahalin? 베스 집사님, 누구를 왓째 딥슬립이야. 누구를? 마리아 집사님, Sino po yung dapat po nating mahalin at sundin? 우상을 숭배할 거예요? 하나님만을 숭배할 거예요? Do we have to worship idols or we have to worship God? Worship God. 월시가 날라가. 근데 하나님과 아이돌을 동시에 이렇게 양다리에 걸치고 있는 사람이 있어. Pero alam niyo po ba, may mga tao who worship God and who worship idols the same. 이쪽은 하나님, 이쪽은 아이돌. Like this side, nagsasamba sila sa idols, and that side, they worship God. 어떻게 돼요? Then what will gonna happen? 이렇게 되면 돼. 근데 You will be 왜 split 사람들이 into two. 속냐면 하나님을 아직 만나지 못하고 하나님을 또 예수를 믿으면서도 하나님을 잘 모르면 예수가 그리스도라는 사실을 잘 모르면 자꾸 우상 숭배를 나도 모르게 하게 돼요. So, bakit po yung mga tao, kaya sabihin na po nila sa mga tao po na nananampalataya po sa Diyos. Pero, the reason bakit po sila nag-idol worship po, dahil sinasabi nila, hindi nila nakikita ang Diyos, hindi nasasalbahan yung mga problema nila. Meaning to say po, they don't believe in Jesus po. 왜냐하면은 이 아이돌한테 가서 하면은 병도 좀 낫게 해주고 또 미래도 조금 이렇게 알려주기도 하고 이렇게 해서 능력을 보여요. Kasi po may mga ibang tao na nararanasan po, when they worship idols po, nakakatanggap po sila na nararanasan po nila yung kapangyarihan and they also experience receiving the answer from idols po. 성경에 나오는 네필림 창세기 6장에 네필림의 제네시스 챕터 6장 이 네필림이 강한 자 그리고 이게 무당 같은 사람을 또 얘기할 수 있는 게 영적으로 귀신 들린 자. So ito pong Nephilim, according po sa Genesis 6, is a very strong one po. So ma-explain din po natin ito na parang isang shamanist. 여러분은 있잖아요. 이 펀더멘탈 힐링이 된 사람이라서 여러분의 핫 안에는 예수 그리스도가 계시는 거예요. Because you are already healed fundamentally po, sa puso po ninyo, si Kristo po ang nananahan. 하나님이 계신다니까 성전 삼고 So yung Holy Spirit po ay nananahan po sa inyo, the triune God lives within you po. 네. 우리는 그런 존재인데 이 아이돌을 월십하는 사람들은 뭐예요? 사단이 장악하고 있는 거예요. 사단이 So we have that kind of identity. 안에서 Pero ito po mga anak po ng Diablo po, ang nasa kanila po, ang nananahan po sa kanila ay si Satanas. 이스라엘 백성이 하나님이 선택한 백성인데 애굽에 끌려가서 종노릇을 해 우상 숭배하는 사람들의 슬레이브가 돼버렸다니까. Yung mga Israelita po, they are people of the covenant po. Pero dahil sila po ay sumamba po because they worship idols po, that's why they became slave. 나한테 얘기해봐. 하나님의 자녀인데 하나님 백성인데 So they are children of God, mga people of the covenant. 아이돌 큰 신전 짓고 큰 신상을 만드는데 하나님 백성들이 그 종노릇하고 그 슬레이브 노릇했대요. Pero dahil sila po ay mga anak po ng Diyos, pero they make this, yung naglalakihan po mga idols, at sumasamba po sila doon. That's why they became slave po. 하나님 복음 언약 놓치니까 어떻게 해요? So 하나님
언약을 놓치니까 애굽에 400년 동안 포로, 바벨론에 또 끌려가서 70년 동안 포로 생활하고, 나라가 나중에 나라를 잃어버린 속국으로 로마에 250년 동안 계속해서 노예 생활을 한 거랍니다. So they became mga slave po. I mean, what will happen po kung tayo po ay sasamba po sa Diyos-Diyosan? Katulad po ng mga Israelita, they became, ano nga po ito, captive po ng Babylon for 70 years, Roma po ng 250 years. So naging alipin po sila. 마귀는 우리 볼 수 없어요. 사단은 볼 수 없어. 악한 영이라서. Si Satanas po, dahil siya po ay masamang espiritu, hindi po na siya nakikita ng ating mga mata. 볼 수 있어요, 사단? Can you see Satan po? 하나님도 못 봐. 천사도 못 봐. Hindi rin po natin nakikita ang Diyos kahit po ang anghel. 근데 사단은 있잖아요. 거짓말하는 자예요. Pero sino po si Satanas? He is a liar. 속이는 자고 하나님과 우리 사이를 갈라놓는 자예요. He is a deceiver po at siya yung naghihiwalay sa atin sa Diyos. 그러니까 우상이란 그럴듯한 거 눈에 보이는 것들을 자꾸 만들게 하고 거기서 능력이 나타나게 해서 자꾸 그 우상 숭배를 하게 만들어요. Kaya po ginagawa po ni Satanas yung mga tao, dinadaya po ni Satanas ang mga tao na sumamba po sa mga ribulto kasi nakikita nila. 이거 치유 안 하면 계속 가난해요. Kung hindi po tayo magkakaroon ng kagalingan from here, magko-continuous po yung poverty, kahirapan. 필리핀이나 한국이나 모든 나라들 있잖아요. 이 부강한 지금 필리핀도 엄청 큰 나라인데도 백성들은 다 가난해. So, hindi lang po ang Pilipinas maging sa ibang bansa, pero sabihin po natin yung Pilipinas po, kahit napakalaking bansa po, maraming tao ang naghihirap. 우상 숭배하면 가난해요. So, when we worship idols, meron pong poverty or kahirapan. 그리고 우상 숭배하면 음란해져요. 음란, 오돌토리. So, kapag meron pong idol worship po, meron din pong adultery. curse and disaster 계속 밀어넣어요. And curses and disaster po ay patuloy po na darating. 일본 같은 경우에는 우상 숭배가 너무 심하니까 얼스케이크 봐요, 얼스케이크. So, isa pong example po sa bansa pong Japan, very serious po yung pagsamba po nila sa Diyos-Diyosa. So, tignan po natin sa kanila, yung bansa po nila lagi pong nililindol. 정신병자도 한 집 건너서 한 집마다 정신병 환자가 있어, 집안에. So, kahit po sa bansa po nila, bawat household po, laging meron pong nakakaranas ng mental problem. 그게 그 잘 산다는 나라 일본의 모습이에요. So, isa rin po sila sa mga bansa na marami pong mga taong nagpapakamatay. 아, 미국 강대국이잖아요. 총기 사고가 제일 많이 나고 마약이 제일 성행되는 데가 미국이에요. So, yung Amerika po, it's a powerful nation po, pero marami din po mga problemang nangyayari po. 나인테니아니 봐. 그래서 자, 우리가 또 중요하게 먼저 치유받아야 될 게 생각. At ang isa pa po na dapat magkaroon tayo ng healing is our thoughts. 부정적인 생각 많이 하잖아요. 네거티브 또. Maraming beses po tayo nagkakaroon ng mga negatibong pag-iisip. 해보지도 않고 이건 안 돼. Hindi pa yung to the point na hindi pa natin ginagawa pero sabihin natin, hindi ko to magagawa. 근데 이 부정적인 생각이 뭐가 되냐면 불신앙으로 연결돼요. Pero alam niyo po ba, yung pagkakaroon po ng negatibong pag-iisip, it will turn out into unbelief po. 근데 이기적인 생각. 오직 나. So, yung pagiging selfish po, yung thoughts ng pagiging selfish. 그리고 굉장히 롱도 잘못된 생각들 되게 많아요. And merong time na nagkakaroon tayo ng maling pag-iisip. 여러분들은 어때요? 여러분들은 그런 거 없어요? So, tingnan po natin yung sarili po natin. Don't we have these kinds of thoughts din po ba? 이게 전부 어디로? 잘못된 생각은 실패와 디스트럭션, 멸망으로 내 삶을 이끌어가요. So, alam niyo po ba, yung pagkakaroon ng hindi magandang pag-iisip po, it will lead us to failure and destruction po. 그래서 어떻게 해야 되겠어요? 치유받아야 되잖아요. So, what do we have to do po? We have to receive healing. 그래서 우리가 기도를 하는 이유가 기도할 때 무슨 일이 벌어져요? So, bakit po natin kailangan pong manalangin? What is the reason po? And what will happen po when we pray? 우리가 보호자의 축복을 누릴 수 있어요.
So when we pray po, we can enjoy the background of the throne. 삼위 하나님을 트리니티 갓을 누릴 수 있어요. So we can enjoy this triune God. 헤븐리 아니 저 보좌의 능력을 누릴 수 있어요. And we can also enjoy the power of the throne. 보좌의 축복을 누릴 수 있어요. And we can also enjoy the blessing of the throne. 이게 우리 393 기도 문 있죠? 그거 가지고 계속 하세요. So this is 393 prayer. So you have 393 prayer po. Please continue to use it. 그리고 하나님의 나라가 우리가 기도할 때 하나님의 나라가 임해요. So when you pray po, the kingdom of God is upon that place po na established. 그래서 로마서 14장 찾아보세요. 14장 17절. So hanapin po natin sa Roma chapter 14 verse 17. Basahin ko po para sa bawat isa. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan na ipinagkakaloob ng Espiritu Santo. 무슨 얘기냐면 여러분이 기도할 때 하나님 나라의 의와 희락과 평강이 여러분한테 주어지는 거예요. So what is the meaning of this po? When you pray, yung righteousness, yung joy, yung peace po ay ipinagkakaloob po sa inyo. 그리고 하나님 나라의 일이 성취돼요. And what is the work of this kingdom of God po is the fulfillment. 하나님이 우리 엄마가 아기들 파보고 학교 보내놓고 기도하면 하나님이 천군 천사 파송해서 보호해줘요. So like for example po, if si Sister Camille po, if you pray for your children po, kasi pumasok po sila sa school po, when you're praying for them po, yung anghel po ng Diyos ay ipinapadala to protect them. 기도할 때 사단이 결박돼요. And when you pray po, Satan's authority and power is breaking down po. 그리고 성령 하나님이 홀리 스피릿이 역사하셔요. And the Holy Spirit po is working. 그리고 너무너무 놀라운 거 오늘 말씀에 이 10절 한번 다시 읽어주세요. So let us read once again po the verse 20 po ng Psalms. Nakasaad po rito. Sa salita lamang na kanyang pahatid sila ay gumaling at naligtas sila sa kapahamakang sana ay darating. Amen. 아멘. 하나님이 말씀을 보내줘. Ang Diyos po ay nagpapadala ng kanyang salita. 우리가 설상 기도를 안 할 때도 하나님 우리를 보호하시기 위해서 우리가 잘못하고 막 그럴 때마다 이렇게 말씀으로 찾아와 주셔요. So kahit hindi po tayo halimbawa po manalangin po sa Diyos o kaya naman po tayo po may pagkakataong tayo po ay nagkakamali, ang Diyos po ay lumalapit po sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. 근데 하나님의 자녀가 너무 힘들고 고통스러울 때 실수하고 잘못을 저질렀을 때라도 하나님 도와주세요 하고 크라이아웃 할 때 그때 어떻게 해요? 하나님이 말씀을 보내서 치유하셔요. So may pagkakataon po na sobra tayo pong naghihirap, may mga problema po that makes us really suffered po, o kaya naman po may mga pagkakamali po tayo na we really ask for forgiveness po, sincerely po sa Panginoon. That time po, ang Diyos po ay nagpapadala po ng kanyang salita to heal you. 스피리추얼 스피릿 예, 영혼 구원을 해주시죠. 그리고 나서 우리의 삶의 구원을 또 이루시는. So binibigyan niya po tayo ng spiritual na kagalingan at kagalingan sa ating buhay. 그리고 또 하나는 이 치유를 해주셔요. Binibigyan niya rin po tayo ng healing. 고통 속에서 우리가 고통 속에서 막 부르짖을 때 하나님이 우리가 살면서 힘든 거 많잖아요. 서퍼링이. So sa buhay po natin, we experience a lot of suffering po. 그래서 잘 들어보세요. 믿지 않는 자의 서퍼링은 서퍼링이야. So yung 믿는 자? 믿지 않는 사람의 So yung mga hindi po mananampalataya, yung suffering po sa kanila ay suffering. 근데 믿는 사람에게 오는 서퍼링은 이 서퍼링을 치유하시는 말씀을 보내서 치유하시는 그 하나님을 체험하고 경험할 수 있는 아주 축복
축복의 문이에요. So, para po sa mga hindi mananampalataya, ang paghihirap ay paghihirap. Pero po para sa ating mga mananampalataya, kanya pong mga anak, ang mga sufferings po ay nagiging daan po ng Panginoon para bigyan niya tayo ng kagalingan. So, it became a way po. 아멘? A door. 여러분이 지금 갖고 있잖아요. 갖고 있는 그 고통이나 어려움들, 그거 다 하나님의 백성들은 그것을 통해서 나중에 하나님에게 답을 얻고 하나님께 영광을 돌리게 돼 있어요. So, all of the sufferings that you have right now po, sabihin po natin mga worries, mga problems po, lahat po ng mga bagay po na yan, eventually po, ay magiging glory po ng Diyos para sa buhay ninyo. 20절에 보면 치유하는데 스피릿, 그 다음에 피지컬, 멘탈, 모든 것을 치유해 주셔요. 저 생각까지도 치유해 주셔요. So from verse 20 na binasa po natin, pag ipagkakaloob po ng Diyos ang kagalingan sa atin pong spirit, physical, mental, even our thoughts po. 그리고 아이돌로부터도 지켜주셔요. 계속 기도합니다. At ikikip po tayo ng Diyos from having idol worship. 자, 20절에 아까 말씀했지만 이 위경이라는 건 디스트럭션이나 그레이브 있죠? 무덤. 죽기 직전까지 갈 정도의 그런 어려운 위기를 맞는 거예요. 그게 위경이야. So, ipinagkakaloob po sa atin, kaya po, ano nga po ito, ipinagkakaloob po sa atin ng Diyos ang kanya pong salita to rescue us from the grave. 여기서 건진되는 걸 뭐라 그래? Rescued, Rescue? ano, C 목사님, C, E. rescue. 여기서 막 닥쳐온 거 눈앞에 이 막 위기야. 너무 큰 위기야. So, like for example, yung pag-rescue po sa grave, ibig sabihin po nun, may dumating na malaking crisis sa inyo. 하나 예를 들면 뒤에는 애국 군대가 막 쫓아와. So, isa pong example po, sa likod ng mga Israelita, meron pong sumusunod na mga Egypt soldiers. 출애굽할 때 앞에는 전부 다 바다야, 홍해야. Tapos sa harapan po nila, meron pong Red Sea. 아유, 물속에 들어가면 다 빠져 죽잖아. Kapag sila po ay pumasok po dun sa tubig, mamamatay sila. 또 뒤로 돌아갈 수도 없어. 뒤에 그냥 창 뭐 이렇게 마차로 해가지고 사람들 군대가 쫓아와서 죽이려고 달려오고 있단 말이야. So hindi rin sila pwedeng bumalik kasi nasa likuran po nila yung mga Egypt soldiers po na kapag nakita po sila, naabutan sila, sila po ay papatayin. 그때 모세가 뭐라 그래요? Pero ano pong sabi po ni Moises? 너희는 가만히 서서 여호와 하나님께서 우리를 구원하시는 걸 보래요. Sinabi po ni Moises sa kanila, be still. God will save you, or makikita niyo yung word ng salvation. 어떻게 그 말씀을 그 얘기를 했을까? So paano po yung nasabi po ni Moises? 말씀을 보내신 거예요. 말씀을. Kasi po ang Diyos ay nagpadala ng kanyang salita. 모세에게 들어서 내리치라고 그랬어요. So si Moises po, sinabi niya po yun at itinaas niya ang kanyang staff. 방망이 딱 내려치는 순간, 순종하는 순간 홍해가 쫙 갈라지는 거예요. So that moment po na tinaas po ni Moises po ang kanyang staff, tapos kanya pong ibinaba, yung Red Sea po, it split into two. 그러니까 여러분이 가지고 있는 위기, 갈등, 콘프릭, 그 다음에 뭐예요 또 하나, 프로블럼 쫙 갈라지는 거예요. 쫙 갈라지는 거예요. So the crisis, the conflicts, the problems that you have right now po, ang lahat po yun ay wala na, nawasak na. 여기서 레스큐. You are rescued from here po. 아멘. Amen. 자, 그래서 콘크루션은 뭐예요? 우리가 그냥 기도하면은 그냥 기도할 수도 있는데 그게 아니라 말씀 붙잡고 보내주신 말씀 붙잡고 기도하는 게 Word of God. So when we are praying po, we are not just praying, pero when we pray po, we have to pray holding on to the covenant. Ibig sabihin po nito, holding on to the word. 근데 그냥 프레이가 아니고 cry 하면서 부르짖는 거예요. So hindi lang po tayo nananalangin, pero tayo po ay we are crying out to the Lord. 근데 이게 부르짖을 수도 있지만 여기의 뜻은 그게 아니고 뭐예요? 집중하라는 거예요.
concentrate. So when we say to cry out to the Lord po, it doesn't really mean po na lumuha, na umiyak ka or lumuha ka po sa harapan po ng Diyos. Meaning po to have true concentration. 아멘. Amen. 자, 그래서 여러분 결론은 믿음으로 기도하라는 거예요. So for our conclusion po, sinabi po rito na you have to pray in faith. Manalangin. 믿음으로 예수님의 이름을 사용하고 누리세요. Manalangin ng may pananampalataya. So when you pray po, you have to use the name of Jesus. 에레미야 33장 1절로 3절은요. 그 이름이 여호와는 자가 이같이 일어나라 이렇게 이거 다 하려면 시간 많이 걸리는데 여기의 이름은요. 예수의 이름은 여호와의 이름이에요. 예수. So the name of Jesus, it is the name of Jehovah po. 이사야 7장 14절에는 뭐라 그래요? 여자가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하라 그러죠? So from Isaiah 7:14, sinabi po dito, the virgin will be with child and will call him Emmanuel. 이게 나중에 예수라 하라 그러죠? And later on po, sinabi rin po dito na you will call him the name Jesus. 마태복음 1장 18절부터 23절까지 나와요, 이게. So makikita niyo po yung from Matthew chapter 1:23 to 28 po. 그리고 요한복음 14장 14절에 내 이름으로 기도하면 예수님의 이름으로 기도하면 예수님이 직접 시행하겠대요. So from John chapter 14 verse 14, Jesus said po, when you pray in my name, I will do it. 아멘. 그리고 17장 11절부터 12절이면 아버지의 이름을 내게 주셨다 그래요. Sabi rin naman po sa John chapter 17, 11 to 12 po, na yung pangalan po ni Jesus ay ibinigay po sa kanya ng Diyos. 저호바 스페링 다시 한번 줘. E-H-O-V-A-H. 저호바 하나님의 이름이거든요. 여호와가 So Jehovah po, it is the name of our Lord po. 여호와의 구원이라는 뜻이 뭐냐면 예수예요. 예수의 뜻이 여호와의 구원이에요. And the meaning of Jesus' name po, it is the salvation of Jehovah. 아멘. Amen. 그러니까 여러분들이 예수님 이름을 사용하실 때 하나님의 이름을 사용하는 거예요. 그게 So ibig sabihin po nito, when you are 하나님의 이름을 사용하는 거예요. when you are using the name of Jesus po, you are using the name of 하나님과 God. 예수님, 성령님은 한 분이에요. So sa Jesucristo po at ang Diyos ay iisa. 그래서 여러분이 예수의 이름을 뭐라고 언약으로 뭘 줬어요? 예수의 이름을 사용할 때 응답하시겠다고 약속했어요. So ano po, what is God's covenant or God's promise po? When you pray in His name po, kayo daw po ay tatanggap po ng answer. 이게 너무 놀라운 건 만물을 다스릴 수 있는 이름이에요. So ang pinakanas nakakagulat po dito, lahat po ng bagay ay sumasamba at yumuyo po sa kanyang pangalan. 꼭 집에 가서 이거 좀 찾아봐요. 베스 집사님. So when you go home po, please find this Bible verses po. 그래서 우리 이거 크라이 아웃 하는 건 집중하려는 거예요. 집중인데 뭐예요? 아침, 모닝. So katulad po ng sinabi ko po sa inyo, ang ibig sabihin ng cry out means true concentration po. New So strength. in the morning po, bibigyan kayo ng Diyos ng bagong 새로운 kalakasan. 힘을 얻어요. You will gain this new strength in the morning. 낮에는 And in the day or afternoon po. 모든 것 있잖아요. 문제가 있든 위기가 있든 뭐든지 뭐예요? 기도 제목으로 바꾸는 거예요. So in the day po or in the afternoon, all the crisis, conflicts, problems po na ma-encounter nyo that day ay mapapalitan nyo po into prayer. Prayer topic. 그러면 그때 뭐예요? 하나님이 말씀을 보내시는 거예요. So what will happen po? God will send His word po. 그럼 저녁에 있잖아요. 저녁에 나이타임에는 답을 얻는 게 정말 하나님의 말씀을 붙잡고 기도했더니 이런 어려움 속에서도 하나님의 말씀을 보내서 그 말씀이 나를 거기서 리스크하는구나. 이거를 딱 답으로 정리하게 돼 있습니다. So how about
in the evening naman po, marirealize ninyo na, dahil ako ay nanalangin sa Diyos, holding to this word, kaya ako ay tumanggap ng answer. So, marirealize po ninyo na from these problems, crisis, and conflicts po, kayo po ay nirescue ng Diyos. 우리가 지금 기도하면요. 지금 말씀을 보내주셔요. So, alam niyo po ba, when you pray at this time, when you pray right now po, God will send His word po today. 이 말씀은 누구예요? So, who is this word po from John 1:1? 예수님이에요. It is Jesus po. 아멘. Amen. 그래서 여러분들이 오늘 조금 길었지만 하나님 주시는 이번 주간 그리고 평생을 여러분이 우리가 위기 뭐 이런 문제 많이 만나요. 근데 그럴 때마다 항상 기억하세요. 하나님이 그때마다 우리가 입술을 벌리고 생각만 해도 하나님이 말씀을 치유의 말씀 우리를 구원해 주신 구원의 말씀을 보내서 우리를 리스크해 줘요. So, alam niyo po ba, sa buhay po natin, maraming beses po tayo nakakaranas po ng krisis, kahit mga problema sa buhay po natin. But the moment you confess po yung salita po ng Diyos, or yung Panginoon po, or just thinking about God lang po, ang Diyos ay magpapadala po ng kanya pong salita and He will rescue you from there po. 마지막으로 이 우상은요. 배후가 사단이에요. So, ang kailangan po nating alalahanin po, the background of the idols po, of these idols is Satan. 사단이 우상을 통해서 하는 일이 뭐냐면 죽이고 빼앗고 멸망시키는 거예요. So, ano po yung ginagawa po ni Satanas sa buhay po ng tao when they do idol worship po? He destroyed it, he killed them po. 3대, 4대 계속해서 영원히 망하게 하지만 하나님을 경외하고 하나님께 오직 하나님만 붙잡는 우리 하나님의 사람들은 어떻게 해요? 천대까지 하나님의 은혜를 베푼다고 그랬어요. So, according po sa binasa po natin, yung mga problema po na to ay mamanahin ng ika-apat at ika-apat na salinlahi po. Pero tayo po mga nagmamahal po sa Diyos, magpapakita ng pag-ibig po sa Diyos, ay pagpapalain niya po hanggang po sa ating mga susunod na henerasyon. 아멘. Amen. 하나님 아무도 못 이겨요. Wala pong kahit anong bagay na mapagtatagumpayan ng Diyos. 하나님 감사합니다. Panginoong Diyos, salamat po. 우리에게 정한 마음을 주옵소서. Ipagkaloob niyo po sa amin ang tapat na puso. 오늘 우리에게 주신 이 말씀 붙잡고 기도하며 승리하게 하옵소서. Naway magkaroon po kami ng tagumpay sa pamagitan ng salitang ipinagkaloob niyo sa amin. 우리에게 근본 치유와 우상 치유와 이 우리의 잘못된 생각이 치유되게 하옵소서. Naway magkaroon po ng kagalingan po ang aming fundamental, maging po sa Diyos-Diyosan po, at lahat po ng mga maling pag-iisip. 우리가 기도할 때마다 하나님의 말씀을 보내사 우리를 모든 위경에서 건져 주옵소서. Kapag kami po, sa oras po ng amin pong pananalangin, naway kayo po ay kumilos po sa amin at patuloy na ipadala ang inyong pong mga anghel. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 크신 은혜와 Ang dakilang habag ni Hesus Kristo, 하나님의 무한하신 사랑하심, walang hanggang pag-ibig ng Diyos, 성령의 역사하심이 pagkilos ng banal na Espiritu, 오늘의 말씀을 마음에 담고 이 말씀 붙잡고 기도하며 승리하기 원하는 이들 위에와 ay mapasakamay po ng bawat isa na pinapangawakan po ang inyong pong salita at magtagumpay. 이들이 받아 누릴 보좌의 축복과 능력 위에 At sa kanila po ang tinanggap po na kapangyarihan at pagpapala po. 이들의 가정과 가문 위에 Sa kanila pong pamilya at henerasyon ng pamilya. 이제로부터 영원토록 함께 계실지어다. Ay mapasa inyong lahat magpasawalang hanggan. 아멘. Amen.